For DJ Rocky's Secret Files. Ipinagpalit ko ang boyfriend ko sa isang matandang konsehal. Hi DJ Rocky. Avid listener mo ko since 2019. Accidentally ko lang pong na-discover ang programa mo sa YouTube. At nai-enjoy ko ang pakikinig sa'yo. I just want to share my experience sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. My story is about my previous relationship. Itago mo ko sa pangalang Ren. And this is my secret file. Year 2020. Nakilala ko ang isang lalaki sa isang dating app. Very fast-paced lang. Before I met him, I've been through a lot of flings and dates pero hindi seryosohan. Talagang na-maximize ko ng bongga ang singlehood ko. Ang dami kong napagdaan ng relasyon pero natatakot kasi akong mag-commit that time. Then nung nakausap ko na itong lalaking to, matapos namin magpalitan ng personal account, edi, ayun, okay naman yung pag-uusap namin. At first, hindi talaga ako attracted sa kanya. Gusto ko lang kasi ng companionship at that time. Masaya akong kausap siya. Na-excite ako sa kanya because for me, he was so naive. Typical innocent boy na ibang-iba kesa sa mga typical na lalaking nakakadate ko before na para bang mga bad boys. Yung tipong marami ng experience sa, alam nyo na, tsaka sa buhay in general. Nagka-girlfriend na raw siya pero 1 month lang. So for me, parang puppy love lang yun. So technically speaking, wala pa siyang gaanong karanasan sa babae at pagdating sa love. So fast forward, nag-enjoy ako ka-call at ka-chat siya gabi-gabi. And since alam ko sa sarili ko na torpe siya at malabong ligawan niya ako at mag-confess ng love niya para sa akin, ako na ang nag-first move after ng meetups namin. I asked him if gusto niya ba ako. Then he said yes. At dun na nag-start ang lahat. At first, sobrang smooth ng relasyon namin. Alam mo yung feeling na para kang high school ulit? Naramdaman ko uli yung feeling na butterflies on my stomach. Yung kilig, yung excitement. Lalo na knowing na ako ang first intimate karelasyon niya. Nagkaroon ng mga konting tampuhan, pero agad-agad naman naming nare-resolve. Dahil, at first, alam ko naman na mahal niya ako. Alam ko, nung una pa lang, hindi ako gusto ng mga magulang niya. Solo child lang kasi siya, uniko iho, kumbaga. Ang tatay niya ay isang teacher, at ang nanay naman niya ay isang agent. Hindi naman masyadong well-off yung family nila. Hindi ko rin naman masabing mahirap, pero nagtataka ako. Kasi kung iisipin, nag-iisa lang siyang anak. Pero hindi siya masyadong napagtutuunan ng pansin, lalo na pagdating sa finances. Parang ramdam ko na pinagdadamutan siya. Minsan kaya iniisip ko kung ampon lang ba siya . Well, kidding aside, paano pa naman kasi? Sa malayong universidad pa siya pinapaaral ng mga magulang niya. Tapos hindi naman sapat yung ibinibigay sa kanyang baon. Minsan, nagtitiis siya ng gutom kapag need ng mga biglaang gasto sa schoolworks. Kasi nga 'di ba, hindi siya binibigyan ng matinong baon. At dahil din dito, ako ang gumagastos sa dates namin. Sasakyan, at tuwing may kailangang gastusin sa relasyon namin, ako ang taya.
Generous naman kasi ako, lalo na pagdating sa taong mahal ko. At never kong ikinahiya na kahit babae akong tao, ako ang gumagastos. Wala mahal ko. Ganun talaga. Ilang beses na akong nakarinig ng masasakit na salita sa mga magulang ng boyfriend ko. Mga pangiinsulto sa pagkatao ko. Mga panlalait. At first, tinanggap ko kasi naiintindihan ko na baka protective lang sila kasi nga nag-iisa lang yung anak nila. They just want the best for him. Dahil dun, nagpa-impress ako. Nagpakitang gilas ako para lang makuha ko ang loob ng parents niya. Nagdala ako ng kung ano-ano sa bahay nila. Pagkain, halaman, name it. At kung ano-ano pa. Ako ang babae pero parang ako yung nanligaw sa mga magulang niya. Pero sa kabila ng mga efforts and sacrifices ko, hindi ko alam. Pero sa loob ng halos 2 taon namin, never kong naramdaman na tinrato din nila ako bilang pamilya. Totoo pala talagang kapag hindi ka gusto, wala kang magagawang maganda sa paningin nila. Ilang beses na akong nagtangkang bumitaw sa relasyon namin dahil sa parents niya. Kasi hindi ko na talaga kinakaya yung trato nila sa akin. Naaawa na ako sa sarili ko dahil pagdating sa ibang tao mabuti sila. Sa akin lang hindi. Nasasaktan ako sa tuwing nirereto nila yung anak nila at ikinukumpara ako sa ibang babae. Feel ko parang lagi ako nakikipagkompetensya sa puso ng anak nila. Pero nanalig ako sa boyfriend ko. Nagtiwala ako sa salita niya na hanggat hindi pa kami graduate at nasa poder pa lang siya ng mga magulang niya, ay kailangan naming makisama. Dahil in the end, siya pa rin ang pakikisamahan ko. At hindi naman ang mga magulang niya. Alam ko sa sarili ko na naging mabuti akong girlfriend sa anak nila. Kaya hindi ko lubos maisip na sa lahat ng sacrifices ko at efforts ko, hindi pa rin nila ako matanggap. Balde-baldeng luha na ang naiyak ko sa sama ng loob ko sa parents ng boyfriend ko that time. May mga times pa nga na minumura at dinuduro-duro ako kapag nasa bahay nila ako. I fell out of love. Sinubukan kong makipaghiwalay. Naumay ako sa relasyon namin. Napagod ako. Cool off ng bahagya. Sa sobrang sama ng loob ko, inaamin ko noong mga times na hiwalay kami. Nagkaroon ako ng mga crying shoulders. Kumbaga, shoulder to lean on. Pero chat lang sa ibang lalaki. Alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Pero gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag naibabahagi ko yung mga problema ko at hinanakit sa relasyon ko sa iba. Nagkakaroon ako ng taong may nakakaintindi sa akin kahit papaano. Then fast forward, nagkabalikan kami. Dahil alam namin na mahirap man ang sitwasyon, mahal pa rin namin ang isa't isa. Nagkaroon ng alitan sa pamilya namin dahil sa financial issues. Nagkaroon kami ng matinding away ng kapatid ko. Lumayas ako sa sama ng loob ko. Ang una kong naging takbuhan ay ang boyfriend ko, syempre. Gustuhin ko man na sa ibang kamag-anak ko magstay, hindi pwede. Dahil malalayo sila At maaapektuhan yung online class ko that time. Hindi rin naman ako pwedeng manirahan sa mga kaibigan ko kasi nakakahiya. At siyak makakarating sa nanay ko. Nakakatakot din, 'di ba, na maging source pa ng chismis. Alam niyo na. Ayun, so kinapalan ko na lang talaga ang mukha ko sa boyfriend ko. At first, talagang tutol ang mga magulang niya. Pero feeling ko naawa lang sila sa akin kahit papano dahil wala akong matutuluyan that time. Then, kasagsagan ng midterms namin sa school. Nag-worry din ako kasi baka maapektuhan ang pag-aaral ko. Tiniis kong makisama sa bahay ng boyfriend ko kahit ramdam ko ang pagkailang at limitadong galaw ko sa kanila. Though medyo malaki ang bahay nila. Pero syempre, di naman ako pwedeng matulog sa kwarto niya. Di pa rin okay.
And since masama nga ang loob ko sa pamilya ko, lalong-lalo na sa kapatid ko, in-insist ko, ang gusto ko, di muna ako umuwi. Well, yung tatay ko kasi tumawag. Nagalit. Nakarating sa kanya yung balitang nasa bahay nga ako ng boyfriend ko. Tawag sila ng tawag at paulit-ulit akong pinauuwi. Well, para sa akin, gusto ko muna na magpalamig ng tensyon. Dahil alam kong mahihirapan ang bawat isa sa amin. At tiyak, gulo ang abot ko pag uwi ng bahay. Para iwasan ko na rin ang magkasadgutan na naman kami ng kapatid ko. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, pahirap ng pahirap ang dinaranas ko. Oo, nairaraos ko ang sarili ko sa kanila, pero hindi pa rin talaga ako komportable kahit anong gawin ko. Ang hirap manirahan sa hindi mo bahay. At grabe ang pag-overthink ko. Kasi nasa utak ko, that time, mairaos ko ang sarili ko without depending on other people. Kinausap ako ng masinsina ng boyfriend ko na kung gusto ko raw, wag nang umuwi, doon na lang ako permanenteng manirahan sa kanila. Hanggang sa makapagtapos ako. Pipilitin niya raw kausapin ang mga magulang niya para tanggapin ako. At yun yung plano niya. That time, gustong-gusto ko na talagang sumama sa kanya dahil na rin sa hirap nga ng sitwasyon ko sa bahay. Feel ko sa sobrang lala ng away namin, malabong magkaayos na kami ng pamilya ko. Alam ko mataas ang pangarap ko sa buhay at hindi ko pa gustong pasukin ang pag-aasawa ng maaga. But that time, parang gusto kong kagatin yung offer niya dahil nga dala na rin ng emosyon ko, gulong-gulo na ako, stress na ako that time. Nag-worry din naman ako sa mga personal na gastusin. May pera naman akong ipon na naitabi, kaso kada naiisip ko pa lang na alam kong hindi sasapat yung ipon na yun dahil ilang taon pa ako mag-aaral sa kolehiyo. Second year pa lang ako, samantalang third year na ang boyfriend ko. Tumanggi ako sa offer niya. Sinabi ko sa kanya na uuwi ako ng bahay at susubukan kong lunukin ang pride ko kahit alam kong hindi magiging madali ang lahat. Hinayaan niya ako umuwi. Tama nga ang hinala ko. Hindi naging madali ang lahat. Mas lalong naging punong-puno ng tensyon ang pag-aawayan namin ng kapatid ko. Sinubukan kong ibaba ang sarili ko at makipag-ayos pero wala. Nagkampihan sila ng nanay ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato sa akin. At pinagbubuhatan pa ako ng kamay. Sirang-sira ang mental health ko that time. Kapag naiisip ko ang hirap na dinanas ko sa pamilya ko, hindi ko lubos akalain na nakaya ko yung mga sandaling yun. And aside from my boyfriend na naging sandalan ko that time, nagkaroon ako ng sugar daddy. Sugar daddy kung tawagin ng iba. Tatay siya ng kaibigan ko. Accidentally ko lang siya nakilala. Noon pa man, nag-cruise na ang landas namin ng tatay ng kaibigan ko. Isa siyang konsehal, by the way. Isang businessman. Nakakaangat sila sa buhay. Malaki ang bahay. Nakapunta na ako kasi minsan binibisita ko yung kaibigan ko. Iniimbitahan nila ako sa bahay nila. Etong sugar daddy ko, respetado. Tanyag na tao sa lugar nila. Hindi ko nababanggitin yung pangalan na. Marami siyang negosyo. Divorce sa asawa. May 3 anak. Alam ko ang istorya ng pamilya nila. Dahil nga kaibigan ko yung bunsong anak niya. Alam kong type ako ng taong to. So, itago natin siya sa pangalang Consi. So, ayun, alam ko naman na kapag may gusto sa akin yung isang tao, hindi naman kasi normal na i-chat ka ng kaibigan ng tatay mo, aayain kang kumain sa labas ng hindi alam ng anak niya. So, nung una, sinabi ko agad sa kaibigan ko yun. Dahil ayaw ko magtago ng sikreto. Sinabi ko nga about dun sa unusual na pakikitungo sa akin ng tatay niya.
Tinawanan lang ako ng kaibigan kong to at hindi sineryoso. Sinabihan na wag masyadong seryosohin ang tatay niya dahil ganun lang daw talaga makitungo yun at palabiro lang. Binaliwala ko lang yung hinala ko. Nakahinga ng maluwag sa sinabi ng kaibigan ko. Pero iba talaga yung pakiramdam ko eh. Hindi ako pwede magkamali. Hanggang sa yun na nga. Nung nagka-problema ako sa bahay, naging parang father figure siya sa akin. Lagi niya akong kinukumusta through calls and chats. Naging sumbungan ko siya nang merong pagmamalupit na naranasan ko sa bahay. Umabot sa point na di na ako nakakalabas ng kwarto at nakakakain ng tama dahil hindi ako iniiwanan ng pagkain. Nakakakain lang ako kapag bibili ako sa labas. At hindi ko na nga magawa ang mga normal kong gawain araw-araw. Maliit lang ang bahay namin. At imposibleng hindi kami magkakasalubong ng kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang yung galit niya sa akin. Di na nga ako kumikibo para tigil na lang yung gulo. At dahil gusto ko lang na hindi maapektuhan yung pag-aaral ko. Naiisip ko na mahirapan man ako araw-araw, at least nandun ako sa bahay at hindi nakikisama sa mga magulang ng boyfriend ko. Nag-struggle din talaga ako financially kasi nga hindi na ako binibigyan ng allowance ng parents ko. So, by the way, online selling yung sideline ko that time. Hindi ako big time ha, kasi nagsisimula pa lang ako that time. Mahirap. Pero yung ginamit kong puhunan ay yung natirang ipon ko. Hirap ako, gustuhin ko magtrabaho. Nahihirapan ako na pagsabayin yung school. Wala na akong panahon para maghanap pa. So nag-offer yung boyfriend ko na tutulong-tulungan niya ako sa finances dahil paminsan-minsan may mga racket siya. Pero tinanggihan ko kasi ayokong iasa sa kanya yung gastusin ko sa buhay. Yun, since hirap nga ako, naging open opportunity sa akin yung pagbibigay tulong sa akin ni Concy. Nangyari to nung hindi ko na kaya at nagkapisikalan na naman kami ng kapatid ko. Sinira niya ang pinto ng kwarto ko at pinagmumura ko. Hindi ko na talaga kaya nun eh. Napalayas ako ng biglaan. Hindi ako handa. Ang dala ko lang nagamit nun eh, yung suot-suot kong damit. Buti na lang, nahablot ko pa yung laptop ko para sa online class ko. The rest, wala na. Dahil sa taranta ko sa nangyari. Wala akong choice kung hindi bumalik uli sa bahay ng boyfriend ko. At doon, na-stress na naman ako. Na problema kung paano bubuhayin ang sarili ko. Nakakatakot din para sa sarili ko ang mga nagaganap. Naisip ko noon, wala na siguro sa katinuan yung kapatid ko. Kaya parang hindi na normal yung ikinikilos. At dito na ako nag-decide na tanggapin ang offer ni Concy. Kinausap ko siya nung humingi ako ng tulong sa kanya that time. Una, humingi lang ako ng tulong sa kanya na maresolba ang issue ko sa bahay. Maraming koneksyon si Concy at kaya niya akong tulungan sa pamamagitan ng pagpapadala ng police assistant sa bahay. Dahil sabi ko, sa kabila ng nangyari, pipilitin ko pa rin umuwi sa bahay. Pero sisiguraduhin kong hindi ako masasaktan. Wala na kasi talaga akong natitirang kakampi noong mga panahong yun. Inoferan niya rin ako ng apartment na matutuluyan. Kung gugustuhin ko raw, allowance na tulong mula sa kanya buwan na buwan. Hanggang sa makatapos ako ng college. Alam niya rin na nag-online selling ako. Sinabihan niya ako na kung gugustuhin ko, bibigyan niya ako ng pwesto sa isa sa mga shops niya. May-ari din kasi sila ng isang palengke sa kanila. That time, mahina ako at vulnerable ako sa kanya. Kasalanan ba nga, silaw na silaw ako sa mga bagay na alam ko sa sarili kong malaking tulong noong mga panahon na yun. Inamin niya sa akin na gusto niya ako maging girlfriend at gusto niya akong pakasalan balang araw. Hindi ako mangmang. Alam ko sa isip ko na masyado lang matatamis ang salita ng mga ganitong klaseng tao. Alam ko sa sarili ko na isa lang naman ang gusto nila eh. Ito yung makuhang pagkababae ko.
Noong una, hindi niya alam na may karelasyon ako. Pinangunahan kasi ako dati ng anak niya. Nasabi yata na wala akong jowa. Sa hiya ko, pinanindigan ko yun. Tinago ko na may boyfriend ako. Alam niya na hindi ko masusuklian ng lahat ng tinutulong niya sa akin. Alam kong ginagamit niya lang ang matinding pinagdaraanan ko sa buhay para makuha ang tiwala ko. So, I came up with a decision na uuwi ako sa bahay namin sa tulong ni Consi. Tinago ko ang lihim na to sa boyfriend ko. Ang alam lang niya, tinutulungan ako ng tatay ng kaibigan ko nang walang anumang mali siya. Oo, kasalanan kong nagtago ako sa kanya ng sikreto dahil alam kong magagalit siya at ayaw kong pag-awayan pa namin to. Sobrang desperada ko talaga na makabalik sa amin at maayos ang buhay ko. Kaya palihim ako nag-message kay Consi gamit ang dummy account. Doon ako nakipag-transact sa kanya. Pero walang sikretong hindi nabubunyag. Naghihinala na pala ang boyfriend ko that time. Kaya nung minsang makalimutan ko ang cellphone ko na nakacharge sa kanila, kakatapos lang namin mag-shooting para sa isang project sa school sa kanila, hinatid ko nun yung mga kaklase ko. Doon niya na-discover ang pag-uusap namin ni Consi. Natural, nagalit siya at umiyak. Pinakausapan niya ako na kung pwede tigilan ko ng pakikipag-usap doon sa matandang konsehal. Nag-iyakan kaming dalawa. Naawa ako at doon ko napatunayang mahal na mahal talaga ako ng boyfriend ko. Kaso nagtatalo ang isip at puso ko. Naiisip ko na mahal ko siya, pero ang tanging pag-asa ko na lang na makabalik sa bahay at umayos ang buhay ko ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ko kay Consi. So, nagpatuloy ang pakikipag-usap ko kay Consi. Sinubukan ko pa rin itago, kahit alam kong pag-aawayan na naman namin ng boyfriend ko yun. Nangako sa akin yung boyfriend ko na hintayin ko lang siya na makagraduate at ipinapangako niya na ibibigay niya lahat ng pangangailangan ko, higit pa sa naibibigay ni Consi sa akin. But that time bulag ako eh. Hindi ko makita yung mga pangako niya. Kasi alam ko sa sarili ko na mismong siya rin nahihirapan financially. Paano niya pa ako matutulungan? Kaya kahit alam kong mali, nagpatuloy ako kay Consi. Palihim akong nakikipagkita sa kanya. At kahit papaano inaabutan niya ako ng pera pang tusto sa sarili ko. Diring-diri ako sa sarili ko that time. Hindi ko masikmura yung ginagawa ko. Hindi ako masaya. Kung hindi lang dahil naman sa sitwasyon ko eh. Kung hindi naman nagkanda leche-leche yung buhay ko sa bahay. Hindi ko naman kinakailangan kumapit sa patalim. Pero kagaya nga ng sabi ng iba, walang sikretong hindi nabubunyag. Ayun na. Nalaman na ng iba. Sa pagkakataong yun, sinubukan kong makipaghiwalay sa boyfriend ko. Kasi hindi na kinakaya talaga ng konsensya ko na pagsabayin silang dalawa. Gusto pa rin ng boyfriend ko na kaming dalawa. Pero lagi na kami nagtatalo eh. Meron na siyang trust issue sa akin. Nasasaktan niya na rin ako physically. Pero tanggap ko naman yun kasi mali ako. At yun, nagkahiwalay kami. Pinili kong makisama kay Consi. And binigyan ako ng assurance na siya nang bahalang sumuporta sa akin sa pag-aaral ko habang magulo pa yung sitwasyon namin ng pamilya ko. Sa ngayon, napapatanong lang ako sa sarili ko kung
Ganito ba yung gusto kong buhay? May pera nga ako, pero sa hindi magandang paraan ko nakukuha. At isa pa, nawala yung taong pinakamamahal ko. Yung taong gusto kong makasama habang buhay. Ipinagpalit ko lahat dahil sa pera. Doon ako nag-self-reflect. Na handa ko isakripisyo lahat ng material na bagay kesa sa kahit ano pa man. Hindi na mahalaga sa akin yung pera. Mas mahalaga pala yung boyfriend ko sa kahit anumang bagay. I feel so empty and lost. Kasi hindi ko maramdaman yung genuine happiness ko kay Concy. So yeah. Nakipagbalikan ako sa boyfriend ko, humingi ako ng tawad sa kanya. Nangako ako magiging honest sa kanya. So fast forward, nagkabalikan kami. And that time, nangako ako, nababawi ako sa kanya. Magiging mabuti akong girlfriend. Hiningi niya lahat ng password ng account ko. Okay na sana ang lahat eh. Binigay ko yun. Pero nagbago siya. Naging sobrang seloso siya. Lagi na rin talaga kami nagtatalo. Napapraning siya. Pilit ko siyang inunawa at inintindi. Kaya lang, wala na talaga. Para bang wala nang chance ang aming relasyon. Pagkatapos nun ay siya na ang kusang sumuko at nakipaghiwalay. After a week, ay nabalitaan ko na meron na siyang bagong girlfriend. Or I guess nakakausap lang sa dating site. Pinamukha niya sa akin na kaya niya akong palitan agad. Tinanong ko kung mahal niya pa ako. Ang sagot lang niya ay hindi na. Lahat ng pagkukulang ko ay nakita niya raw doon sa bago niya. Masakit sa akin kasi kaya ko pa sana siyang tanggapin kung simpleng fling lang yung ipinalit niya sa akin. Iniisip ko noon baka gumaganti lang siya. Baka sinasadya niya lang talagang masaktan ako para maramdaman ko rin yung pain na nagawa ko sa kanya. Pero pinakilala niya raw yung babae sa bahay nila. At doon ko na pagtanto na seryoso na siya doon sa bagong girl niya. Ang sakit. Halos magpakamatay ako sa panahong yun. Walang araw at gabi na hindi ako nagiinom. Naglaslas ako ng mga bahagi sa katawan ko. Balde-baldeng luha na naman ang iniyak ko para lang bumalik siya sa akin. Napabayaan ko yung sarili ko. And sinubukan ko. Sinubukan kong mabuhay pa rin. Binlock niya ako sa lahat. Sinusubukan ko namang ayusin lahat sa akin eh. Pero wala. Then makalipas ang ilang araw after ng breakup namin, namatay ang kapatid ko. Heart attack. Meron siyang diabetes. Naging daan to para mag-usap kami uli ng pamilya ko. Nagkapatawaran kami at nag-iyakan. Grabe, dito na talaga bumuhos ang luha ko. Malaki ang galit ko sa kapatid kong pumanaw na. Pero nagsisisi ako kasi hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Inisip ko nga na kaya siguro grabe na lang ang galit niya sa akin. Kasi naging matigas ang ulo ko. Pinoprotektahan niya lang ako na wag sumama sa ex ko. Sa ngayon, ilang buwan na ang nakalipas, andito pa rin ang sakit na nararamdaman ko. Hindi naman ganun kadaling kalimutan ng lahat. Wala na akong communication kay Concy, tinigil ko na lahat. Mahirap. Kinakaya ko ngayon mag-isa. Wala akong choice kundi kayanin ang lahat. This time, focus ko ang self-love at ang pamilya ko. Kapatawaran na ang naghari sa amin ng pamilya ko. Sa ngayon, hindi ko na rin kaya pang makipagsalamuha sa ex ko. Alam kong nagkamali ako at nagkamali rin siya sa akin. Well, life must go on. Nakakatakot nga lang magmahal. Parang ayoko na muna. Hindi ko nakakayanin pa na maubos na naman ako sa pagmamahal. Eto lamang ang may babahagi ko. Sana may mapulot kayong aral sa aking kwento.
Kung sakali mang napapakinggan to ng ex-boyfriend ko, gusto ko lang malaman mong mahal pa rin kita. Kaso hindi na pwede. Let us grow with different paths in life. Tutuparin ko ang pangarap nating dalawa kahit ako na lang mag-isa. Pasensya na kung hindi na kita hihintayin. Dahil ikaw na ang nagsabi. Awa na lang ang nararamdaman mo sa akin. Buong buhay akong humihingi ng kapatawaran sa nagawa ko sa'yo. Naway maging masaya ka. Kahit hindi na ako ang rason ng kasiyahan mo. Marami mang masasakit na nangyari sa relasyon natin. Babaunin ko naman lahat ng masasayang alaala nating dalawa. Salamat. Sa sandaling panahong nakasama kita. Isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Muli, ako si Ren. At ito, ang aking secret file.